Hindi pa man tuluyan na kumagat ang dilim ay nagtipon-tipon na sila tatay at maging ang ibang mga kasamahan nito sa maliit na tindahan ni Aling Diding. Kung ang mga kababaihan ay nagtitipon-tipon para magkwentuhan at tsismisan, ay iba naman ang kaugalian ng mga kalalakihan. Maski nagigiliwan naman ng mga kalalakihan ang magsaya at mag-inuman kasama ang kanilang mga barkada. Ganyan po ang tatay ko at ang pamumuhay noong unang panahon. Hindi pa mapili pagdating sa mga inumin dahil tuba lang na pinaparisan ng masarap na pulutan ng kanilang mga misis ay sapat na. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa mga tagapakinig sa channel mo. Kamusta na po mga kasundo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Binansagan ako sa aming baryo sa palayaw na negro. Hindi dahil sa maitim ako, kung hindi dahil sa palaging nabibilad ako sa araw. Hindi naman po ako maitim. Kayumanggi po ang aking balat. Ako'y Pilipinong tunay. Ipinanganak po ako sa kapanahunan ng mga Hapon. May sariling pamilya sa kasalukuyan. Sa katunayan ay may mga apo na po ako. Katulad din ng mga nakikinig sa channel na ito, ang pakikinig po sa Ang Sundo Horror Story ay libangan ko hanggang sa naisipan kong ibahagi rin ang aking kwento sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan ko noong kapanahunan po ng Hapon. Ayon sa aking namayapang ina, ay ipinanganak daw ako sa gitna ng giyera. Sa kabutihang palad naman po ay ligtas naman niya akong nailuwal mula sa kanyang sinapupunan. Nang mga panahong iyon ay nagkataon pa na nasa bundok si tatay. Doon siya nagtatago. Hindi po dahil sa dubag ang tatay ko, Kuya Bari, ngunit sadyang inuuna lang niya talaga ang kanyang kaligtasan dahil nung panahon noon ay wala nang ibang magliligtas sa iyo kung hindi ang sarili mo lang mismo. Hanggat sa maaari ay umiiwas talaga sa gulo ang aking itay sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya at papaano na lang kami ni nanay. Nag-iisa lang akong anak. Noong humupa na ang digmaan ay saka bumaba ng bundok ang aking ama. Nang mga panahong iyon ay nasa 3 taong gulang pa lamang ako. Tuwang-tuwa pa siya nang makita niya kami ni nanay. Sa kabutihang palad naman ay talaga namang ligtas kami ni nanay sa aming tahanan. May nababalitaan pa naman kami ng mga kaguluhan, ngunit kahit papaano ay payapa naman ang aming baryo. Sa katunayan ay nagagawa pa ni tatay at maging ang mga kaibigan nito ang tumambay sa maliit na tindahan ni Aling Diding bago sumapit ang dilim upang mag-inuman. Lasinggero man ang aking ama, ngunit hindi siya kabilang sa mga irresponsableng ama. Mula umaga hanggang hapon ay nagtatrabaho po siya, Kuya Bari. Kapag may libreng oras ay ipinapasyal niya rin kami ni nanay sa mga batis at ilog. Isa po sa mga libangan namin ni tatay noon ay ang mamingwit sa batis. Umakyat sa puno, katulad na lamang ng mangga, santol, makopa at bayabas. Noong tumungtong ako sa edad na 8, pinaaral ako nila. Kahit mahirap lamang kami ay hindi talaga ako makapaniwala na magagawa nilang suportahan ang pag-aaral ko dati. Netbag lang po ang pinaglalagyan ko ng gamit ko. Inilalagay naman sa dahon ng saging ang baon ko. Minsan nilagang saging o kamote, ngunit kapag nakaluwag-luwag sila ay kanin at tuyo ang binabaon ko. Hindi ko naman po ikinakahiya iyon.
Yun lang po kasi ang tanging nakayanan nila. Ang iba kasing mga magulang dati, sa halip na suportahan nila ang kanilang mga anak, ay mas hinihila pa nila pababa. Kalabaw nga, lumalaking hindi nakapag-aral. Ikaw pa kaya? Tumulong ka na lamang sa bukid, tiyak magkakapera ka pa at may makakain ka pa. Iyan po ang pangaral na palagi kong naririnig sa ibang mga magulang. 9 na taong gulang ako noon nang may lumipat na bagong dayo sa aming baryo. Bilang respeto po, itago na lamang natin siya sa pangalan na Mang Lorenzo. Sa pagkakaalala ko po, Kuya Bari, ay halos magkasing edad lang sila ni tatay. Payat po si Mang Lorenzo. Mahaba ang kanyang bigote at puti nitong buhok. Palagi siyang nagtatali ng tela sa noo niya, kaya nagmumukha siyang albularyo. Seryosong tao. Bihira lang ngumiti at makihalubilo. Subalit tanyag ang kanyang tuba sa aming lugar. Hindi pa man tuluyan na kumagat ang dilim ay nagtitipon-tipon na sila tatay at maging ang iba pang niyang mga kasamahan. Doon sila lagi nakapwesto sa maliit na tindahan ni Aling Diding. Hindi pa mapili pagdating sa mga inumin dahil tuba lang po ang meron at pinaparisan lang ng masarap na pulutan. Nang hapong iyon ay nagkataon na napadaan po ako sa tindahan ni Aling Diding, kaya naabutan ko sila na nasa ganoong kalagayan. Tinawag pa ako ni tatay noon at binigyan ako ng 25 centavos na kaagad ko namang tinanggap. Tuwang-tuwa pa nga ako nang tanggapin iyon. Wah, pare, grabe no, kakaiba talaga itong lasa ng tuba ng bagong dayo no. Ano nga ulit ang pangalan nun ni Boy Patpatin? Narinig ko pang tanong ng isa sa mga kumpari ng aking ama. Ano nga ba? Alonzo? Pakito? B-Boy? Ewan ko, nakakalimutan ko rin eh. Tugon ni Mang Pedro, isa sa mga kasamahan ni tatay na nagtago sa bundok ng panahon ng digmaan. Pare, si Lorenzo yun. Tura naman ng katabi ni tatay, saka sila nagtawanan. Ayon sa narinig ko, ay binigyan pala sila ni Mang Lorenzo ng tuba. Ngunit hindi ko naman nakita si Mang Lorenzo na kasama nila ng hapong iyon. At hindi lang iyon ang unang beses na binigyan sila ng tuba. Kilala pa sa aming lugar ang bagong dayo dahil sa tuba nito. Matamis-tamis daw ito pero nakakalasing. Hindi na po ako nagtagal. Kaagad ako nagpaalam kay tatay saka dumiretso ng uwi ng aming bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nadaanan ko pa nga ang iilan sa mga kaklase ko na naglalaro ng tagu-taguan ng hapong iyon. May mga kababaihan na nagkukwentuhan pa, nagwawali sa harapan ng kanilang bahay at mayroon ding nagkukutuhan. Ganyan po kasimple ang pamumuhay namin noon, Kuya Bari. Noong makauwi ako ay naabutan ko si nanay na nakadungaw sa aming bintana. Tinanong pa niya ako kung nasaan si tatay. Nay, nandun po kila Aling Diding, umiinom. Tugon ko pa. Hindi na siya muling nagtanong pa. Kaagad niya akong pinaakyat ng bahay. Kuya Bari, ang bahay namin dati ay may kaliitan lang. Gawa sa kawayan ang dingding at sahig, samantalang pawid naman ang nagsisilbing bubungan. Medyo may kataasan din ang bahay namin kaya naglagay si tatay ng kawayang hagdan. Hindi katulad ngayon ay sariwa pa ang ating likas na yaman sa dati.
Wala kang makikitang basura sa mga ilog o batis. Napakalinis din ng hangin. Masustansya at sariwa pa ang mga pagkain at higit sa lahat ay mayaman ang kalikasan sa mga halaman at puno. Hindi naman nagtagal ay umuwi rin si tatay. Nagtanong pa nga si nanay sa kanya kung bakit napaaga raw yata ito ng kanyang uwi. Ay nako, mahabang kwento. Alam mo ba, may biglaan kasing nangyari kay paring Pedro. Bigla ba namang nanigas sa kinatatayuan niya at napatulala? Tapos nun, bigla na lang siyang nabalisa at tumakbo na lamang bigla. Kunot noong kwento ng tatay ko. Ah, si Pedro ba? Alam mo na ikwento nga ni Maring Tisay noong nakaraan, kakaiba raw ang kinikilos ng kanyang asawa. Suspecha nga nung una may babae daw ito kaya nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Sino ba namang hindi maghihinala kapag gumising ka tuwing hating gabi, wala sa tabi mo ang iyong asawa? Mahabang litanya naman ng aking ina. Ilang saglit pa silang nag-usap ni tatay bago kami naghapunan. Noong nasa kalagitnaan kami ng hapunan noon nang makarinig kami ng sigaw mula sa ibaba. Isa iyon sa mga kainuman ni tatay. Kaagad naman lumabas si tatay at hinarap ito. Oh, pare, gabi na, napadaan ka. Narinig ko pang tanong ni tatay sa labas. Nagkatinginan pa nga kami ni nanay bago nagpatuloy sa pagkain. Ilang saglit pa, bumalik din ang aking ama. O, saan ka pupunta? Tanong ng aking ina. At doon ko pa nang napagtanto na nagpapalit pala ito ng kanyang kasuotan. May dala pang buntot ng pagi na animoy may kakalabanin na aswang. Noong kapanahunan kasi namin, Kuya Bari, mula pagkabata ay naniniwala na kami sa mga kwentong kababalaghan at lalong-lalo na sa mga pamahiin. Sandali lang ako. Si paring Pedro daw. Niyanggaw daw ng aswang. Nagpatawag na nga daw sila ng albularyo. Dito lang kayo muna titingnan ko lang ang sitwasyon doon. Saad ng aking ama. Gusto ko pa sanang sumama noon ngunit pinigilan ako ni nanay. Kung kaya't wala akong nagawa kung hindi ang pumasok na lamang sa kwarto ko at matulog. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumama sa aking mukha at maging sa tilaok ng mga manok ni tatay. Inabutan na ng umaga ay hindi pa rin pala nakauwi ang aking ama. Naabutan ko pa nga si nanay na nasa harapan ng pintuan at hinihintay si tatay. Halata rin sa mga mata niya na puyat siya kahihintay sa pagbalik ng aking ama. Naku, umaga na hindi pa rin nakakauwi ang tatay mo. Ano kaya? Tara, puntahan natin. Sambit pa ni nanay at naunang bumaba. Agad naman akong sumunod sa kanya. Dumaan pa kami sa sapa bago tuluyan na nakarating sa bahay ni Mang Pedro. Maraming mga tao sa paligid pagdating namin. Nabigla pa nga ako nang masilayan ko na parang binagyo ang bahay nila Mang Pedro. Butas ang bubong nito, natanggal ang bintana at maging ang dingding ay hindi rin nakaligtas. Nang pumasok kami ay naabutan namin si Aling Tisay na umiiyak. Siya ang asawa ni Mang Pedro. Nandoon din si tatay sa loob kasama ang iba pang mga kalalakihan at ang albularyo na si Lolo Tikoy. Tinawag pa nga ni nanay si tatay at kinausap kung ano ang nangyari. Doon ko nalaman na nayanggaw pala si Mang Pedro at dahil daw iyon sa iniinom nitong tuba ng bagong dayo. Ayon pa kay tatay ay inatake na pala sila ng gabing iyon ng aswang. Aswang na walang iba kung hindi si Mang Lorenzo, ang bagong dayo na kilala dahil sa tuba nito.
Lingid sa kaalaman nila ay palagi palang binibigyan ni Mang Lorenzo itong si Mang Pedro ng tuba. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya nayanggaw. Ang sabi pa nga ng albularyo, nilagyan daw ng aswang ng laway ang tuba saka ito binigay kay Mang Pedro. Sa kabutihang palad naman ay nasugpo naman nila ang aswang ng gabing iyon at nailigtas din nila si Mang Pedro mula sa kapahamakan, subalit nasira naman ang bahay nila dahil sa kaguluhan na naganap. Makaraan ang 2 araw ay nabalitaan ko na bigla daw namatay itong si Mang Pedro. Walang nakakaalam kung anong nangyari at bakit ito namatay. Ngunit mayroon daw nakakita dito noong isang gabi na nakatayo ito sa may batis. Tulala raw ito at parang wala sa sarili. Maya-maya daw bigla na lang daw bumulagta ito sa lupa. Noong datnan daw ito ng mga tao ay hindi na ito humihinga. At noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay may namataan daw silang isang maitim na aso na biglang tumakbo papalayo. Malaki daw ito at kakaiba ang hugis. Ang duda ng iba ay aswang iyon at marahil iyon ang pumatay kay Mang Pedro. Dahil po sa nangyaring iyon ay nabahala ang aking ama, kung kaya't maging sila, itinigilan nila ang pag-inom ng tuba. Natatakot na rin daw sila na baka yung mabili nila ay manggaling pa doon sa bagong dayo. Makalipas po ang 4 na taon, namayapa naman ang aking ina dahil sa stroke. Sobra po kaming nahirapan dahil sa pagkawala ng aking ina. Dumating din sa punto na huminto po ako sa pag-aaral at naibenta ni tatay ang mga alaga nitong kalabaw. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin malilimutan ng aking ama ang nangyaring iyon sa kaibigan niya. Hindi rin pala lahat ng oras ay masaya sila. Minsan, darating din pala ang panahon na magkakaroon ng mga bagay na kagaya nito. Isang trahedya na nagbigay sa kanila ng kalungkutan dahil lang sa ibinigay na tuba na galing sa bagong dayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Paki-shoutout nga po si Enzo Garcia ng Pampanga. Maraming salamat po ulit, Kuya Bari. God bless po. Lubos na gumagalang, Negro. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.